Sa video na ito, alamin naman natin at unawain kung ano nga ba ang tinatawag na foreshadowing. Isa sa mga pamamaraan ng paglalahad ng narasyon o naratibo ay ang foreshadowing. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng mga pahiwatig o hints tungkol sa maaaring kahinatnan o mga pangyayaring magaganap sa isang kwento. Kadalasan, ang mga pahiwatig na ito ay hayagang na ipapakita sa mga tagpo o pangyayari. Gayunpaman, may mga pagkakataon ding hindi agad ito napapansin at nauunawaan lamang matapos maganap ang isang eksena. Ginagamit ng mga manunulat ang foreshadowing bilang isang estratehiya upang higit na maakit ang interes ng mambabasa at mahikayat silang tapusin ang binabasang teksto. Nakatutulong din ito sa paghahanda ng mambabasa para sa mga mahahalaga o matitinding pangyayari sa akda. Bukod dito, inihahanda rin ito ang mambabasa sa posibleng malaking revelasyon o dramatic tension sa kwento. Makikita ang paggamit ng foreshadowing sa iba't ibang paraan, gaya ng sa narasyon kung saan nagbibigay ng mga pahiwatig sa kilos ng mga tauhan o sa ilang eksena. Matatagpuan din ito sa tagpuan at sa mga dialogong ginamit sa akda. Sa ibang paliwanag, ang foreshadowing ay nagsisilbing gabay ng mambabasa upang unti-unting maunawaan ang direksyon ng kwento. Maaaring ito ay makita sa mga kilos ng tauhan, dialogo, paglalarawan ng kapaligiran o kahit sa simbolismo. Halimbawa, kung sa simula pa lamang ng kwento ay binanggit na may paparating na bagyo, maaaring ito ay sumisimbolo o literal na magdudulot ng malaking problema o pagbabago sa buhay ng mga tauhan sa bandang huli. Naunawaan na natin kung ano nga ba ang foreshadowing. Tukuyin naman natin kung ano ang kahalagahan nito. Una, lumilikha ito ng tensyon at suspense. Nagdudulot ito ng pananabik at kuryosidad sa mambabasa tungkol sa mga susunod na mangyayari, kaya napapanatili ang kanilang interes sa pagbabasa. Ikalawa, inihahanda ang mambabasa. Nagbibigay ito ng pahiwatig tungkol sa mga paparating na trahedya o mahahalagang pangyayari upang magmukhang biglaan o walang sapat na dahilan ang mga ito. Ikatlo, nagpapalalim ng tema at kahulugan. Ang mga pahiwatig ay nagsisilbing simbolo na nagdadala ng mas malalim na mensahe o tema ng akda. Ikaapat, nagpapaganda ng plot twist. Nagiging mas kapani-paniwala at kasiyasiya ang mga di inaasahang pangyayari dahil sa mga naunang pahiwatig na sumusuporta sa kinalabasan. Ikalima, pagpapasigla sa mambabasa. Hinahamon nito ang mambabasa na mag-isip at hulaan ang magiging daloy ng kwento, kaya nagiging mas aktibo sila sa proseso ng pagbabasa. Narito ang dalawang pangunahing uri ng foreshadowing. Una, tahasan o direct foreshadowing. Tahasang ipinapakita o binabanggit ang palatandaan ng mga mangyayari. Kabilang sa mga halimbawa nito ang mga propesiya, mga babala mula sa isang tauhan, o maging ang pamagat ng akda na nagbibigay na agad ng pahiwatig tungkol sa magiging wakas. Ikalawa, pahiwatig o indirect foreshadowing. Ito ay mas banayad at nakatago, kaya nangangailangan ng masusing pagsusuri ng mambabasa. Kabilang dito ang mga pagbabago sa tono o mood ng kwento, paggamit ng mga simbolo, mga paulit-ulit na imahe at maliliit na kilos ng tauhan na nagsisilbing pahiwatig ng nalalapit na panganib o pagbabago. Sa kabuuan, ang foreshadowing ay isang mahalagang elemento ng banghay na tumutulong upang gawing mas makabuluhan, kapanapanabik at organisado ang isang akdang pampanitikan. Kung wala ito,
maaaring magmukhang biglaan o hindi lohikal ang mga pangyayari sa kwento.